Pinasasauli ng Commission on Audit o COA ang 2.3 billion pesos na ibinigay na bonus ng mga GOCC o government-owned and controlled corporations sa kanilang mga sarili noong taong 2012. Wala raw kasi itong basbas o approval ni Pangulong Aquino. May report si Maki Pulido. Hindi porket sinabi ng Commission on Audit na dapat ibalik ng mga government-owned and controlled corporation ang mga hindi aprobadong bonus at benepisyo nila noong taong 2012 pa ay maibabalik na agad ito. Mahigit 2.3 billion pesos ang pinababalik ng COA sa ilang mga GOCC. Pero sabi ng Government Commission on GOCCs, di raw ito ura-urada. May pagkakataon pa ring magpaliwanag ang 31 GOCCs. Kaya sa ngayon, wala pang mapaparusahan o matatanggal sa pwesto. Wala pa ring ibabalik na bonus. Ang mangyayari raw muna base sa rekomendasyon ng COA, ipapaliwanag ng mga GOCC sa COA kung bakit nila binigyan ng sarili ng mga bonus. Kung hindi tanggapin ng COA ang paliwanag, pwede pa silang umapila sa Korte Suprema. They have to submit an explanation. Kung hindi po sapat yung paliwanag nila sa komisyon, maaring po yan, papasok yan sa evaluation kung dapat nga ba silang i-reappoint para sa susunod na termino o hindi. Kasi ang mga board of directors po ngayon, year to year lang po yan. Sabi ng batas, dapat aprobado ng Pangulo ang mga bonus at benepisyo ng mga GOCC. Hindi sumunod dito ang 31 GOCC tulad ng PhilHealth, Development Bank of the Philippines at Pag-ibig. Sabi ng Government Commission on GOCCs, dapat ipaliwanag ng mga appointee ni Pangulong Aquino kung bakit nagbigay ng bonus ng walang approval ng Pangulo. Actually, hindi naman siya pinalusot po. No? Marami rin nagsulat sa komisyon, humingi ng parang itawag nating post facto approval. At wala pong binigyan po ng mga ganon. Tapos, ang isa din pong ginawang hakbang mag-moratorium muna. Tapos yung dapat lahat susunod na lang sa isang sistema. Paliwanag naman ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth, may sapat silang basihan upang makapagbigay ng bonuses na aabot sa mahigit 1.6 billion pesos para sa kanilang 5,680 employees noong 2012. Yan pong ating mga benepisyo na yan ay matagal na naming ibinibigay sa ating mga empleyado. Hindi po ito bago. Kung talagang magkakaroon ng pagkakataon, ay kami po ay maaaring patuloy pa rin na ipagtanggol ang aming paniniwala na meron kaming legal authority sa mga proper forums. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag ang iba pang GOCC na gustong pabawian ng bonus. Ayon sa Transparency and Accountability Network, kahit korporasyon daw ang mga GOCC, hindi katanggap-tanggap ang malalaking bonus at benepisyo. Dapat daw isoli agad ng mga GOCC ang pera at mapagalitan ang mga namumuno ng mga ito. Perhaps masasabi natin old habits, they should really align themselves with the law. Maki Pulido, GMA News.